Amen. Magandang gabi ho sa ating lahat. Gandang gabi po. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po sa lahat. Nandito po sa lahat si Pastor. Good evening po, Pastor. Good po sa lahat. Narito. Sa lahat. Narito sa lahat. Narito po sa lahat. Isang bagong ano na naman tayo, no? Taon. Sabi nila, no, bagong taon, bagong buhay. I don't think so. Kasi matagal na nabago ang buhay natin. Bakit kailangan pa magbago? Ang buhay natin ay paganda ng paganda dahil kay Kristo. Amen? Okay. Okay, so, sige. Magnalangin na tayo mga kapatid, no? Sige, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa bagong taon na kami, Panginoon, ay binigyan mo, Panginoon, ng panibagong lakas, bagong taon, bagong simulain. Simulain ng kung saan, Lord, magsisimula kami sa mga panibagong stage ng aming buhay. Sa mga kapatid ko nandito, Panginoon, kami ay nagkakaisa, nananampalataya kami, Panginoon, sa iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo. Yung tinapos mo sa krus ng Kalbaryo ay credits lamang, Panginoon, sa iyo dahil lahat ng ito ay gawa mo. Gawa mo na kami iyong pinatawad forever dahilan kung ba't kami naligtas at ginawang banal sa iyong harapan, Panginoon. Salamat sa damit, Panginoon. The cloth of righteousness na binigay mo sa amin. At sa aming journey dito sa lupa, Panginoon, salamat. Tuloy-tuloy ang pagpapala mo sa amin. Salamat po ng marami, Panginoon, sapagkat lahat ng ito ay credits din sa iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo. Kami recipient lamang, Panginoon. Dahilan kung bakit kami, Panginoon, ay pinagaling mo na sa aming mga sakit karamdaman. Lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyong papuri at pasasalamat sa iyo lamang, Panginoong Yesus. Amen. Isang nga po, palakpak kay Jesus. Kay Jesus po talaga yung ginawa niya. Sa tuwing pumapalakpak tayo, isipin natin yung ginawa niya sa krus. Yung ginawa niya sa krus na yun, yung sakripisyo ng ating Panginoon, yung ating iniidolong Diyos, yun ang naging dahilan kung bakit siya naging bayani. Okay. Okay, pasensya na kayo. Minsan napapahigop ako ng tsaa, ha? Sige, ito na yung topic natin. No? Ang topic natin ngayong gabi ay epekto ng bawal na puno. Ano na naman yung pinagtuturo mo, Edwin? Salamat, Ate Maricena. Go ahead. Live tayo sa TikTok. Maraming salamat. Yung mga nanonood po sa TikTok ngayon live, salamat po. Stay tuned lang po. Tapusin niyo po itong video nito, ha. Huwag niyo kayong kakat kasi baka maling impormasyon ang inyong masagap kapag hindi niyo tinapos ang video. So, let's start with our new message for the year. Medyo magiging malalim na tayo ngayon sa Word of God. Tataasan ko na ang level, no? Hindi na tayo kagaya na dati na puro tayo, ngayon medyo malalim na sa pananampalataya ang pag-aaralan natin. And I hope na naniniwala naman ako ng mga bago rin ng mamaatin dito. Makaka-relate din naman. Okay? And I will do my best in God's glory na ipaliwanag ito ng simple, concise, maliwanag, Tagalog, at hindi ko kayo pahihirapan regarding sa mga terms and terminologies dahil ako'y estudyante din, naiintindihan ko, isa rin akong tagapakinig. Kaya naiintindihan ko kung ano yung posisyon ng mga taong nakikinig. Nataon lang na ako'y nagsasalita, kayo nakikinig, pero remember, tandaan po natin, lahat ng ito ay galing sa ating Panginoong Yesus. Okay, ang epekto ng bawal na puno. Ano ibig sabihin mo dyan, Edwin? Okay, kasi dapat kasi natin maintindihan mga kapatid, yung history ng lahat, pinakaugat. Para maintindihan natin, no? Tsaka tinan mo, no? Di ba kayo nagtataka, bakit tayo, pag pumatay tayo, nagkakasala tayo? Pero sa Bible, ang Diyos ay banal. Pero ang Diyos pumapatay. Parang ba't kaya ganun, ano? Datanong nyo ba sa isip niyo yun? Kung tayo, nagkakasala tayo sa tuwing tayo namamatay, ang Diyos naman pumapatay, pero ba't ganun hindi siya nagkakasala? Ano meron? Di ba? Yung mga tanong na no? Na taon bago bilangin, bago masagot sa isip ko yung mga ganyan tanong .
Dapat kasi natin maintindihan kung usapang pagiging makasalanan din lang, bakit ang Diyos pumapatay? Bakit ang Diyos minsan, merong instances sa Bible na nakakapagsinungaling pa nga rin siya minsan na mukhang sinungaling na yung isang propeta ng Diyos na hindi magsabi ng totoo doon sa hari. Merong ganong instances. Ewan ko kung saan yun. Beso may nabasa akong ganon. Oh. Pero siya banal pa rin. Pero tayo, pag makasalanan, bakit? Ano kaya meron, ano? Oh. Guys, ito yung reality. Reality ng pag-aaral ng Biblia. Bakit tayo tinawag na makasalanan? Bakit kumapit sa yung word na kasalanan? At ano yung epekto? Bakit ba nung panahon na yon pinagbabawal ng Diyos na kainin yung bunga ng pagkakaalam ng mabutit masama? Wherein ito nga yung epekto ng bawal na puno. Ano yung naging epekto nito sa tao? Dito na pag-uusapan ng ibang simbahan. Pero sa awat biyaya ng Diyos, pag-usapan natin to ngayon. Okay? So basahin natin, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Babalik tayo muna sa Genesis. No, sa Genesis. Okay. Sa panahon na nilikha ng Diyos ang tao. Simulan natin dito, no? Sabi rito, simulan natin sa verse 10, umagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon ay nahahati ang apat na sanga. Ang unay kung tawaging ilog Pishon. Ang umaagos sa lupain ay Havila, lantay na naging turoon ng marami ring bedelyo at batong onis. Ang ikalawang sanga naman ay ilog na tinatawag na Gihon na umaagos sa lupain ng Ethiopia. Ilog Tigris naman ang tawag na ikatlong sanga. Umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. At ang ikaapat ang ilog Euphrates. Iniligay ng Panginoong Yahweh. Panginoong Yahweh ang binanggit dito, no? Ang tao sa halaman ng Eden upang pagyamanin at pangalagaan. So, ang Diyos talaga ang naglagay doon sa tao, ng tao sa halaman ng Eden. Itong halaman ng Eden ito ay napaka-special place ito para talaga sa tao. Okay? Okay. Sinabi niya sa tao, makakakain mo ang alimanmang bungong kahoy sa halamanan. So, ibig sabihin, may pahintulot ng Diyos na kainin lahat. Kainin lahat as in lahat. Ang exemption lang ay maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Pag ang Diyos ang nagsalita, malalim, makabuluhan at punong-puno ng dahilan kung bakit sinabi ng Diyos to. Kasi diba sabi niyan, wag kang kakain ng bungang iyon. Sapagkat daw sa araw na kainin mo daw iyon, mamamatay ka. Wag na nating questionin ang Diyos kung bakit naglagay pa siya ng puno doon, ng pagkakaalam ng mabutit masama, bakit pa niya nilagay. Okay. Maliit ba ang font? Sorry naman. Sorry. Sige, palakihin natin. Okay. Maliban sa bunga ng punong kahoy nagbibigay ng kaalaman at mabutit masama. Okay. Wag niyong kakain ng bungang araw na iyon. Ay, bungang araw. Ano ba yung nasasabi ko mga kapatid? Bungang araw. Bungang iyon. Ano ba yun? Sapagkat sa araw na kainin mo iyon, mamamatay ka. Kung ano nasasabi ko mga kapatid, ito kay epekto ng ano. Mali yata yung pagkakainom ko ng tsaa, no? Wait lang Salamat po, Pastor, na pinalaki po ninyo ako po na, nakita. Ano, pinalaki kita? Ano ibig sabihin? Pinalaki yung pons. Ay, Jesus. Wala akong pinapalaking anak. Ano pala, fonts. Okay, sige. Good. Okay, good. Nababasa nyo na ngayon. Okay. Okay, sapagkat sa araw na yaon na kainin ay mamamatay ka. Ano ibig sabihin ng Diyos na mamamatay daw ang tao kapag kinain daw yung bunga na yun? Okay? Bakit? Bakit mamamatay? Anong mamamatay? Anong ibig sabihing mamamatay? Tandaan nyo, ang tao, merong kaluluwa, espiritu at katawan. Ayon sa Thessalonica, no?
Kung ang Diyos ay may Trinity, ang tao naman ay may tinatawag na trichotomies o trichotomy. Okay. So, naniniwala ako nung pagkain nila ng bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama, lahat yun namatay talaga as in, mga kapatid. Hindi lang espiritu, no? Lahat namatay. Okay? Bakit ko nasabi lahat? Uy, Edwin, bago yan, ha? Tinuturo sa amin, espiritu yung namatay. O isa-isahin natin. Yung espiritu namatay, kasi bakit? Nalayo sila sa Diyos. Di ba? Yung isip nila na kumukonek sa espiritu na dating ang Diyos ang iniisip nila, naging makasarili ang tao. So, ang laging iniisip yung kanyang sarili. O, ano nangyari doon sa kaluluwa niya? Namatay din na dating nakapokus doon sa Diyos, nakapokus sa sarili. O yung katawan ba namamatay? O dati naman di naman namamatay ang tao. Namatay si Eva at Adan, di ba? At the age before 1 day or before 1,000 years, 921 years. O. So lahat totoo yung sinabi ng Diyos. Walang pagsalang mamamatay ka. Nauna lang yung espiritu. Sumunod lang yung kaluluwa. Pero yung kanyang napalayo sa Diyos. Yun ang kamatayan. Kaya mga kapatid, ito common tinuturo do sa mga eskwelahan, spiritual death daw, spiritual death. Totoo namang spiritual death, pero dapat natin maintindihan na hindi lang spiritual lang namatay sa tao, kundi yung kanyang katawan. Oh. Oh. Oh, bago no, hindi yung bago, yun ang totoo, walang bago-bago. Sabi nila, spirito yung namatay. Diyos ko. Oh. Kaya nga meron tree of life para mabuhay ang tao ng walang hanggan tinanggal. So, ibig sabihin, nung umabot sila Eva at Adan ng 900 years na supposed to be 70 years lang ang tao patay na, it seems na nakain din nila siguro ang tree of life. Kasi ang sabi ng Diyos sa kanila, maaari niyong kainin lahat o lahat, wag lang do yung puno. Ibig sabihin, nakain na nila lahat, including tree of life. Possible yun. Bakit ko nasabi na nakain din nila ang possible na tree of life? Dahil maabot sila ng 900 years Normal naman namamatay ang katawan. Hehehe. Ay, hindi po normal yun, kapatid na Princess Almonte. Hindi. Nakadisenyo ang tao na nung nilikha ng Diyos si Eva at Adan, merong tree of life. Hindi mamamatay yun. Okay, hindi. So, ang tree of life ang nagiging dahilan kung bakit nagiging immortal ang tao. Kaya nga 'di ba nung nagkasala sila Eva at Adan, what's next? Basahin natin. Mamaya basahin natin 'yun. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoon Yahweh, hindi mabuti mag-isa ang tao. Bibigyan ko kayo ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Yun. Yun pala yun. Kaya kayo mga lalaki, no? Hindi kalooban ng Diyos na maging single kayo. Magpo-provide ang Diyos sa inyo ng Eva, no? Magpo-provide ang Diyos ng Eva. Kaya wag po tayo mainip sa mga single dyan. Pero isang Eva lang ang antayin nyo, Wag yung maraming Eva. Ay, Diyos ko. Hindi naman tayo Muslim, no? Isang Eva lang. Wag na si iba na alawi, mga kapatid. Diyos ko, Lord. Asa pa kayo. Asa ka, boy. Asa ka. Wag na yun, yung mga babae naman, huwag kayo mainip. Sinabi na nga ng Diyos na hindi mabuti na mag-isa ang tao. Naintindihan kayo ng Diyos. Huwag niyong sisisihin ng Diyos na, Lord, ba't hanggang ngayon wala pang nanliligaw sa akin? Antayin nyo. Pastor, 48 na ako mag-antay ka pa. Antay pa. Si Sarah nga, 98 di ba? Sige Yan ang pangako ng Diyos sa mga single, okay? So, relax Yung may mga Eva na at Adan na, wag na kayo maghanap ng ibang Adan. Ay, Diyos ko, Lord, maawa naman kayo. Makakasuhan kayo ng adultery niyan Sisira. Wag na. Makontento kung ano meron kayo.
Kung meron kang galunggong, huwag ka na maghanap ng adobo. Pagtiyagaan mo na lang yung galunggong na meron kang ulam. Ikaw naman talaga. Oh, Diyos ko. Okay. So, kakontentuhan mga kapatid ang aking tinuturo dito kasi nga ang sabi ng Diyos, wag hindi mabuti mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng isang angkop. So umpisa pa lang talaga ng creation, kalooban na ng Diyos talaga na may makasama ang tao. Yung kauri niya, kauri. 19, kaya mula sa lupa ay lumika ang Panginoon ni Yahweh ng hayop. Ay ngek, hayop pala yung nasa hayop pa lang pala tayo. Okay. Hindi ba pala si Eva to? Oh, hindi rin naisip ng Diyos na hindi mag-isa ang tao. Kaya yung mga hayop pinalapit sa kanya. Dinala niya ito sa mga ito ang tao upang ipaubaya rin ang pagbibigay ng pangalan sa mga yon. Kung anong ibig niya tawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Ang tao ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid sa hayop na parang ibig sabihin pala ang tao pala ang tayo pala nagbigay ng pangalan. Okay? Mm. Ngunit wala isa sa mga ito nagbigay ng mga kasama ng katulong sa kanya. Hindi compatible yung hayop kay Adan, no. Kaya nalaman ng Diyos hindi talaga pwede. Kaya ang ginawa ni Jesus ng ating Panginoong Hesus 21, kaya't pinatulog ng Panginoon Yahweh ang tao. Samantala nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito na pinaghilom na laman ang tapat na yun. Eto ewan ko kung totoo tong chismis na to, baka conspiracy o chismis. Tayo daw mga lalaki, no, ayon sa science, we have only 23 ribs. Ewan ko totoo to mga katuruan to nung araw, tradisyon. Pero ang babae daw meron daw 24 ribs. Nagpapatunay na tayo mga lalaki ay kulang sa tadyang, no. Ewan ko totoo yan baka alam mo naman, panahon ngayon, nababago ang nalalaman natin ng totoo through social media. Pero ng mga sabi-sabi nung araw, ganyan. Okay. Kaya kulang isip din. Hehe. Ano konekto ng tadyang sa isip, kapatid? Ay, sus. Okay. Porke kulang ka ng tadyang, kulang ka ng isip. Ay, nako. Okay, sige. Sige na nga. Oo na, oo na. Okay, Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae, at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko. Ay, ganito pala yon, parang si no? Si Barok. Sa wakas, narito tulad ko. Laman ng aking laman, buto aking buto. Hindi yata, parang mali, parang inchik yung babae ang itatawag sa kanya sapagkat lalaki siya kuha. Ayan, ganon. Ito dahilan kaya iniwan ng lalaki kanya ama ina. Nagsama-sama sila kanya. Hindi yata Barok to Chinese tong ginagawa ko. Sila yung nagiging isa. Kapwa hubod. Tingnan niya Kapwa hubod. Excuse me. Kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae. Ngunit hindi sila nahihiya. Meron tayong obserbahan dito Pag sinabing hindi sila nahihiya, ibig sabihin ba nun, wala silang alam sa nangyayari. Tingnan yung mga bata, no? Mga inosente, di ba? Ang tawag doon, inosente. Okay? Okay. So, ibig sabihin, sumunod sila sa Diyos o hindi sinasabi ng Diyos na mali yan tama yan Hindi sila inuusig ng kanilang budhi. Wala silang ganun. Hindi nila alam na tama yung ginagawa nila. Kaya nga, di ba, tinan mo, no? Magkasama si Eva at Adan, hindi sila nagkakahiyaan. Kita yung mga sensitive parts nila, pero hindi sila nagkakahiyaan nung una. Bakit? Hindi nila alam na mali tama yun ano ba ngayon, ilagay natin ang ating sarili sa kanila bago pa magkasala ang tao. Ang tao, bago magkasala, ang taong kaisipan, hindi siya nasasabi kay Adan, oy, mali ang ginagawa mo oy, mali, tama tong ginagawa ko. Hindi sila ganun. Wala silang alam. Basta sila kain ng kain, basta sila masaya sila, basta sila nakikipag-usap sa Diyos, basta sila naghahalaga ng ayop, pag may nakita silang bagong hayop, binibigyan nila ng bagong pangalan, ganun sila. Ano kondisyon ng tao? Wala. Yun ang niya, kaisipan.
Sa madaling salita mga kapatid, ang kaisipan ng tao hindi alam ang kautusan. Walang kautusan ang tao. Wala. Ba't mo uutusan ng taong inosente? Wala ngang alam sa tama't mabuti. Di nga niya alam na, na kasinungalingan yung ginagawa niya. Kaya hindi siya nagkakasala. Tandaan niyo mga kapatid, no? As long na walang umuusig sa iyo, hindi ka nagkakasala. As long na walang humahatol sa iyo, hindi ka nagkakasala. Kahit ba si Adan pumatay ng hayop, no? Hindi kasalanan yun. O kaya, example, no, hindi naman nangyari. Paano kung patayin niya si Eva? Hindi siya nagkasala. Kasi wala naman silang alam na. Kaya hindi sila kinukonsider ng Diyos na makasalanan ng oras na yun. Yun ang dahilan. Kasi bakit? Iba ang isip ng tao noon. Kaya yun, sa madaling salita, hindi alam nila ang tama at mali. Hindi nila alam. So ngayon, nagkakaroon na kayo ng idea na may dahilan ang Diyos kung bakit naglagay ang Diyos ng isang puno ng pagkakaalam ng mabutit masama. May idea na kayo ngayon. Pero mo, ang tao hindi alam ang mabutit masama, pero ang Diyos naglagay ng pagkakaalam ng mabutit masama. Ano kaya plano ng Diyos, no? Ba't kaya ganun? Ang tao, okay na sana yung tao, hindi nila alam ang mabubutit masama Hindi marunong magdesisyon ng tao kasi hindi nila alam kung ano yung tamang desisyon at maling desisyon. Okay? So, mga kapatid, unti-unti ko na kayong nakokondisyon ng inyong isip regarding sa kung paano i-describe ang kasalanan. Okay? Kung ano yung epekto ng ngayon, kung ano yung naging epekto sa tao nung kinain nila yung pagkakaalam ng bunga ng pagkakaalam na mabuti at masama. Kondisyon ko uli kayo walang kasalanan, wala. Walang nag-uutos sa kanila wala. Kaya wala silang kasalanan. Di ba? Ang sabi nga sa bigyan ko ng isang verse, no? Ang sabi nga sa Romans chapter 7, this is the law of probability Batas ng Diyos to na eto, no? Dahil walang kautusan, dahil hindi nga alam nila ang tama't mabuti, hindi nila alam ang kautusan, wala naman nag-uutos sa kanila. Kaya yun ang dahilan kung bakit banal sila Eva at Adan. Ibig sabihin, kahit nakaagawa sila ng mali sa paningin natin, hindi sila nagkakasala. Nagaya ng Diyos, hindi nagkakasala. Kasi walang kautusan. Okay? Ano batayan mo dyan, Edwin, sa ganyan? Basa tayo. Romans chapter 7. Verse 8 to 9. Okay? Ngunit dahil sa kautusan, pag sinabing kautusan, ito yung pagkakaalam ng mabutit masama Ang tao, nung kinain yung pagkakaalam ng mabutit masama, bumuo sa kanilang kaisipan yung kautusan. Tandaan mo, no, kapag alam mo ang tama at mabuti, yun ang mentality ng kautusan. Inuulit ko tingnan nyo, type natin. Ito dapat nyo matandaan to. Screen natin malaki. Phone. Dapat nyo to matandaan sa inyong isip. Screenshot nyo na lang, no? Ano nga ba yun? Kapag inosente, kahit anong gawin, walang kasalanan. Dahil di nila alam ang tama at mali. Okay. This is our view. This is our big idea, no? Teka lang, alitan ko lang to. This is our big idea. Kapag inosente, kahit anong gawin, walang kasalanan, hindi nagkakasala. Dahil hindi nila alam ang tama't mali. Sa mata ng Diyos, hindi ka makasalanan kasi hindi mo alam ang tama't mali Okay? Hindi mo alam. Kaya yan sila Eva at Adan, kahit anong gawin nila, kahit na magmumura sila, no? Kahit na sila ay magsinungaling, hindi counted sa Diyos yun, ng kanilang, na sila ay nagkasala. Bakit? Wala naman nag-uutos sa kanila na kung anong tama't mali dahil hindi nila alam ang tama't mali. Kaya yun ang dahilan ko bakit ang mga bata sa araw ng rapture maliligtas, si mga inosente. Ligtas po yung mga inosente.
Kasi wala silang kasalanan eh. O alam ba nilang tama at mali? Kasi sila Eva at Adan, nung panahon na yun, kahit na ang kanilang itsura ay pangdalaga at binata ang kanilang itsura originally, hindi naman sila duman sa pagkabata eh. Naniniwala ako nung ginawa ng Diyos si Eva at Adan, si Adan ay napaka-brusko at napaka-macho, at si Eva naman ay napaka-sexy, no? Nakahubog na yung katawan nun. Dalagita na. Oh. Hindi sila galing sa itlog. No, hindi kagaya nung pinagtatalunan ng iba, sang galing ang manok sa itlog, sang galing itlog sa manok, walang katapusan, ay Diyos ko. Ang tao nilikha kagad, dalagat binata kagad na si Eva at Adan ang ginawa, no? Oh. Kaya huwag niyo nang pag-isipan na galing sila sa itlog, no? Hindi. Hindi po 'yun. Okay, so yan po tandaan po yan po ang ating big idea. Kapag inosente, walang kasalanan. Kahit anong gawin niya, walang kasalanan. Kasi nga, pag inosente, pag sinabing inosente, hindi nila alam ang tama at mali. Oh, yeah, time natin dito. Inosente, what is inosente? Inosente is di alam ang tama at mali. Kaya hindi sila makasalanan, kaya hindi sila makasalanan. Banal sila Eva at Adan. Agaya ng Diyos na hindi sakop ng kautusan, ayun, di ba? Sabi ni Bobay Okad dito, paano daw yung mga galing sa unggoy? Eh, kung naniniwala kayo doon, eh baka nga galing kayo doon. Basta kami, di kami naniniwala sa unggoy. Naniniwala kami na kami ginawa ng Diyos. Di ba? Meron lang mukhang unggoy, pero hindi nangungulugan na galing tayo sa unggoy. Okay. Yung mga jowa nyo, no, pag gano'n na itsura, galing sa Diyos siya, mga kapatid. Hindi totoo. Kaya maniwala kay Darwin. Okay? Inosente, hindi alam ang tama at mali, kaya hindi sila makasalanan. O ngayon, ano nangyari? Kaya nga sabi rito, no, sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Oh, wala sanang kasalanan kung walang pagkakaalam ng tama at mabuti. So, ibig sabihin mga kapatid, ang kautusan palayaan, yung ganyang kaisipan na regarding ano ba yung utos, ano ba yung kautusan? Di ba utos, do this, don't do that. Oh, don't do this, don't do that. Kapag ginawa mo to masama, kapag ginawa mo to mabuti. Oh. Di ba yun ang kautusan? Oh. Yun ang kautusan. Gawin mo to, ito yung tama. Huwag mong gawin to kasi mali. Oh. O anong idea yun? Pagkakaalam ng tama at mali. Yun yung pinagbabawalan Diyos kay Eva at Adan nung sila inosente pa. Oh. Okay, inuunti-unti ko lang kayo mga kapatid para maintindihan natin ang kasalanan eh. Okay, moving forward na tayo. After noon, ano nangyari? Verse chapter 3 na tayo, no? Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, ganito, tinanong nito ang babae. Eh, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? O, ito yung pandidisib ng demonyo, yun, no? Ine-question niya yung binibigyan ka muna ng ng kawalan ng magkaroon ka muna ng doubt sa Diyos. Totoo ba? So, tinan nyo, no? Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Binigyan kaagad ni Satanas ng doubt si Eva. Kaya ito si Eva, napaisip, oo nga, no? So sabi ni Eva, babae ang unang tinire kasi nga babae, weak. Mahina ang loob, no? Kaya si Satanas, yun ang target niya. Ay, maaari namin kainin anumang bunga ng halamanan, wag lamang yung bungang nasa puno sa gitna niyon. Totoo naman yung sinabi ni Eva. Kaya nga lang kasi, hindi accurate yung sinabi ni Eva dito eh. Kasi tinan nyo, no, sabi niya, sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin ni hipuin man ang bunga nito. Mali impormasyon. Ang kakainin lang, pero hindi naman sinasabing pati hipuin. Oo, ay naman yun. Hindi naman ganun ang ano yun. Tinan nyo to, no?
Wag daw hihipuin. Bakit kaya nasabi ni Eva yun? Kasi nga, si Eva, hindi naman diretsong niyang nakausap ang Diyos eh. Si Adan ang kausap. Sinabi ng Diyos kay Adan na huwag kakainin ang anumang mga puno doon. O, 'di ba? Nung creation. O. Tapos malamang sinabi nito ni Adan kay Eva. Alam niyo naman kapag pagsalin-salin ang impormasyon, lagi may dagdag. Kaya yun ang dahilan kung bakit may dagdag si Eva dito, no? Na sinabi ng Diyos na huwag namin kainin, nihipuin man. Hindi naman ganun eh. O. Eto, nagkasala, ito nagsinungaling si Eva rito. Ang tanong, sa oras ba na to, makasalanan na si Eva? Hindi pa. Kahit na nagkasala siya. Pero sa atin, sa mata natin na nakakaalam ng mabuti at masama, kasalanan yun. Kasi tayo, nakain na natin ng nakain na natin yung bunga ng puno. Si Eva, nung oras na to, hindi pa. Kaya hindi pa siya consider na makasalanan nito. Hindi pa sa oras na to na nakikipag-usap pa siya kay Satanas. May mga ibang preacher si Eva nagsinungaling na kaya dito pa lang nagkasala na si Eva. Diyos ko. Hindi ganun yun. Wala pang makasalanan dito. Hindi pa sila under the law no? Oh. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Tama yung informasyon na to. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Ayan, kasi ito, sinungaling to si Satanas. Ito, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga na yan, makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabutit masama. Tingnan nyo, wala namang kasinungalingan sa sinabi ni Satanas. Tingnan nyo, bakit ko sinabi na totoong sinabi dito ni Satanas? Sabi niya, sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo. Hindi na motibo ng Diyos. Itong kasinungalingan pala dito, ang kasinungalingan dito, hindi motibo ng Diyos na na ayaw ng Diyos na malaman natin mabutit masama, hindi doon. Hindi maiinggit ang Diyos sa atin. Pero si Satanas, dito nagsinungaling. Pero yung sinabi niya dito na kakain kayo ng bunga na yun, makakaunawa kayo. Totoo yun. Pag kumain kayo nito, magkakaroon kayo ng pagkakaunawa. At totoo rin naman na kayo magiging parang. Hindi naman sinabing Diyos magiging parang lang, parang Diyos. Kasi ang Diyos kasi alam ang mabutit masama. Pero hindi siya makasalanan. Tingnan nyo ang Diyos, alam niya ang mabutit masama, pero hindi siya makasalanan. Hindi siya sakop ng batas. Hindi siya makasalanan. Okay? Kaya parang Diyos at malalaman ninyo ang mabutit masama. So, tinan nyo, ano naging epekto nito kay Eva? Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. Ayun na, last of the eyes na tumiras dito. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Oo nga, na-curious siya. Alam niyo naman, kapag bawal, ang sarap kainin. Kapag bawal, masarap gawin. Oh. Kaya nga yung kababawal na yan, dyan nagsisimula ang kasalanan The more na lumalapit ka sa kautusan, lalong dumadami lalo namamaga ang kasalanan. Oh. Okay? Naisip din niya nakangahanga maging marunong. Isa pa pumasok sa isip ni Eva, bukod sa curious siya kung masarap tong prutas na to, maganda siguro maging marunong. Bagaman din niya alam kung ano yung marunong. Sinabi lang marunong kasi sabi ni Satanas yun. Pero it seems na pumasok kay Eva rito yung maging marunong, maging knowledgeable. Yun ang nag-trigger sa kanya. Oo nga, maganda maging marunong. Kaya yun dahilan. Ito, next? Kaya pumitas siya ng bungan at kumain nito. Binigay niya ang kanyang asawa at kumain din nito. Ayun, atay na, kinain. Tapos, paano sila naging makasalanan? Itong tanong dito, paano sila naging makasalanan? Sa pagsuway ba sa Diyos? Sa tingin ko, hindi. Kaya sila naging makasalanan kasi nagkaroon sila ng pagkaunawa matapos kumain. Nalaman nila sa sarili nila na ito pala ay kasalanan, ito pala ay mali. Kasi nalaman nila ang tama at mali. At nalaman nila
na mali yung ginawa nila kasi nga utos ng Diyos sa kanila wag gagawin pero ginawa nila. Eh dahil alam nila, dahil sa oras na yun, nung nalaman nila ang tama at mali, ayun na. Doon na pumasok sa isip nila na ito'y kasalanan. Okay? So kanino nagsimula ang kasalanan? Sa Diyos ba? Hindi. Nagsimula ang kasalanan sa tao. Kaisipan ng tao ang kasalanan. Bakit? Kasi ang tao sa oras na ito, alam na niya ang tama at mabuti. Tama at mali, I'm sorry. O, nalaman nilang maling ginawa nila. O, ano nangyari? Noon nila nalamang sila'y hubad. Ano ibig sabihin nung nilang nalaman sila'y hubad? Eh talaga naman hubad sila. Alam nilang hubad sila. Okay? Imposible naman din nila alam yun. Ano ibig sabihin dito? Idiomatic expression lang to na nagpapatunay na nung nalaman nilang sila'y hubad, ibig sabihin nung nalaman nilang sila ay mali yung ginagawa nila, nakahubad-ubad sila. Kita yung kanilang mga pribadong nakakahiya. Nawala yung pagka-inosente. Oh. Eh, nahiya si Eva kay Adan, kita yung kanyang masaselang bahagi, kumuha sila. Ganon din si Adan. Ano nangyari? Kaya kumuha sila ng dahon ng igos. Pinagtahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Oh. So, tinan niyo yung epekto, no? Kaya yung istorya na nung pagkain nila ng pagkakaalam ng bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama, hindi yun dahil sa pagsuway nila sa Diyos kundi nalaman nila na yun ay mali. Kaya tumanim sa puso nila na yun ay mali at tumanim sa isip nila na sila ay nagkasala. At tinawag nila ang sarili nila na sila ay makasalanan. Sa madaling salita, ang pagiging makasalanan nila hindi galing sa sinasabi ng Diyos, kundi galing din sa sinasabi nila. Eh, ang Diyos pa naman, di ba ang ugali ng Diyos? Kung anong paniniwala mo, yun ang gagawin ko sa iyo. Eh, paniniwala mo na mali yung ginawa mo, nagkasala ka, o sige, nire-respeto na ng Diyos sa kasalanan yung ginawa mo, kaya naging makasalanan ka na. Ganun na nangyari sa kanila. Self-definition na nangyari, mga kapatid. Ayon sa pag-aaral natin, kasi tinan mo, no, basahin uli natin, nagkaroon nga sila ng pagkaunawa. Sino ang nagbigay ng kaunawaan sa kanila? Eh di sarili nila. Kaya naunawaan nila na ito'y kasalanan, kaya yun ang naging dahilan kung bakit nila nasabi na sila ay makasalanan. At dahil yun ang paniniwala nila sila ay makasalanan at ang Diyos ay pinahayaan ng Diyos na meron tayong free will, kaya sige, sumang-ayon ng Diyos na ikaw ay makasalanan. Oh. Ngayon, kanino nang galing yung idea na ang tao ay makasalanan? Tayong mga tao din. Sa madaling salita, self-definition nga ang nangyari. Tayo ang nag-describe na tayo ay makasalanan. Eh, ang Diyos, sumang-ayon doon. Ang Diyos naman masunurin kung ano yung paniniwala mo. Yun ang mangyayari sa iyo. Kaya simula noon, ang tao, ang tingin niya sa sarili niya ay makasalanan. Tapos, bukod dito, lalo nagkaroon ng insecurity ang tao after ng pangyayaring ito. Verse 8, nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoon siya ng Yahweh, kaya nagtago sila sa mga puno. Biro mo, no, kung itong mga to ay under the law, bakit pa sila hinanap ng Diyos? Alam naman natin na ang Diyos ay Diyos yan, all-knowing yan. Alam nilang naandyan, alam nila kung saan nakatago itong dalawan to. Pero, syempre, bagamat alam ng Diyos yun, hinanap pa rin sila. Ngunit tinawag niyang lalaki, tinanong, saan ka naroroon? Lambing lang to ng Diyos Alam na ng Diyos kung nasaan ka. Nandun ka lang sa ilalim ng isang punong kulay, kulay asul siguro, nagtatago. Sa tabi ng batis, nagtatago siguro. Verse 10, natakot po ako nang marinig ko kayo nasa halaman. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Ayun. Boom. Kaya nagtanong uli ang Diyos, teka muna, sino may sabi sa iyong hubad ka? O tinan mo, ibig sabihin hindi ang Diyos ang nagsabi sa kanila na sila ay makasalanan, kundi sa kanila mismo nang galing. Example ko lang yan, Bella, na kulay asul yung pinagtataguan nilang puno. Example lang yun, hindi yun totoo. Dito tayo mag-focus, no? Sinabi ng Diyos, sino may sabi sa iyong hubad ka? Sa madaling salita, parang sinasabi ng Diyos na sino may sabi sa iyong nagkasala ka? Sino may sabi sa iyong makasalanan ka? Bakit? Self-definition na nangyari
Tumanim sa isip ng tao ng oras na ito dahil alam niya ang tama't mali, nalaman niya na mali siya, alam na niya na siya ay makasalanan. Sino nagsabi nun? Siya. Kaya nga siya tinanong ng Diyos, sino may sabi? Kaya ngayon, nagsuri ang Diyos. Sabi niya, bakit kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Mga kapatid, hindi ang Diyos ang nagdeklara na ikaw ay makasalanan, kundi ang tao lang ang nagsabi na tayo ay makasalanan. At yun ay ginalang ng Diyos. O sige, kayo'y makasalanan kasi yun ang sabi nyo, kayo makasalanan. Kasi nga, nalaman nyo na yung pagkakaalam ng mabuti at masama eh. Yun ang dahilan kung bakit nahiwalay ang Diyos sa tao. Sino ang may problema? Tao talaga may problema. Walang problema sa Diyos. Ang Diyos gusto ng biyaya, pero ang tao gusto ng gusto lagi may kaparusahan yung ginagawa niya. Bakit? Kasi nalaman natin ang pagkakaalam ng tama at mabuti at masama. Pagkakaalam ng tama at mali. Nung nalaman natin ang tama at mali, nalaman natin na tayo makasalanan. Kaya yun ang naging tawag natin sa sarili na tayo makasalanan. Tutuusin kung tatanungin mo ang Diyos, hindi naman sinasabi ng Diyos na makasalanan ka. Katunayan, ito yung verse ko, no? Tinanong siya ng Diyos, sino may sabi sa iyong hubad ka? Ibig sabihin, sino may sabi sa iyo na ikaw ay makasalanan? Kasi ano ba yung hubad ka? Ibig sabihin sa tingin mo ito'y mali. Kaya tinatanong siya ng Diyos, sino may sabi sa iyo may mali sa ginagawa mo? That is exactly what the Bible says. Yung idea. Dito nagsimula na yung sisihan, verse 12, kasi pinakain po ako ng babaeng binigay niyo sa akin. O, nagturoan na bakit mo naman ginawa yung mga bagay na yon? Tanong ng Panginoon sa babae, mangyari po yun na din lang ako ng ahas O, kaya ako natuksong kumain. O ngayon, sino yung unang pinarusahan ng Diyos? Ang sinabi ng Panginoon, Yahweh sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat. Ang pinarusahan talaga rito, si Satanas. Eto totoo kaya itong theory natin sa Satanas lang talagang pinarusahan, hindi sila Eva at Adam. Malalaman natin na, nung yung ginawang parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop magdaranas, mula ngayon ikaw'y gagapang, ang pagkain may alikabok. Kayo ng babae, eto, prophecy ito na aking pag-aawayin, binhimot binhi niya, laging paglalabanin. Ang binhi niya ay dudurog sa iyong ulo at sakong. Ito yung pagdating ni Kristo na inapakan ng dyablo ang babae, bagamat si Kristo ay parang natuklaw lang, ganun, etc. Ang babae naman ito, ang sinabi, daranasin. Eto, sa babae naman ito daranasin. Ano yung parusa sa kanya? Ang parusa ba sa kanya ay ay pagkalayo, ay relasyon sa Diyos? Hindi. Ang parusa sa babae, ito, sa pagbubuntis mo, hirap ang daranasin. Ibig sabihin, ang consequence noon, physical. Yung pagkain nila ng pagkakaalam ng mabuti at masama, ang consequence lang noon, pagbubuntis mo, mahihirapan ka. At sa panganganak, sakit ang titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, pasakop ka sa kanya, siya mong susundin. So naging sumpa pala sa babae talaga na kailangan sumunod sa lalaki. Sumpa pala yun. Actually, hindi naman ito sumpa Diba? Sinabi na ng Diyos. Nag-prophecy lang ang Diyos. Hindi ito sumpa. Kasi kasi palalayasin sila sa Garden of Eden. So ano magiging consequence nun? Walang mag-aalaga sa kanila. Wala yung provision doon. So ano mangyayari? Wala yung mga halamang gamot doon. Kaya yun ang magiging bunga sa pagbubuntis mo, hirap ang daranasin. Hindi po to parusa. Yung sinasabi ng Diyos sa babae, hindi. Sinasabi lang niya, ito yung mangyayari sa'yo. Kasi nga, nasa isip ng Diyos na palayasin sila sa Garden of Eden. Ang tanong, bakit sila kailangan palayasin? Mamaya, tingnan natin Pero ito yun magiging consequence. Kapag wala ka na sa Garden of Eden, walang curse walang sumpa Sabi sa babae naman ito yung sinabi At sa panganganak, kasi alam nyo kung bakit iniisip natin may curse. Ayan yung tradisyon na turo. Pinagtuturo ng pastor sa atin. Walang curse. Walang curse dito wala namang
Sinabi lang ng Diyos yung mangyayari sa kanila kapag wala na kayo sa Garden of Eden na ang babae mahihirapan sa panganganak. Tapos kailangan mo magpasakop sa asawa kasi ang asawa yung magtatrabaho para sa iyo. O kaya kailangan mo magpasakop dahil ang lalaki ay ang parusa, hindi naman parusa eh. Ang ano sa kanila, ang prophecy ng Diyos sa lalaki ay magtatrabaho ka para may makain kayo. Kasi wala na sila sa Garden of Eden. Yun. Anong parusa, anong sumpa rito pinagkakana ng mga ibang born again pastor ay Diyos ko Lord, mga maling turo talaga, no? Kasi bakit hindi kasi natin binabasang maigi to eh? Ang asawang lalaki yung nanasain, pasasakop ka sa kanya. Hindi to sumpa, prophecy to. Eh kahit nga ordinaryong tao, maiisip din to eh. Ay ito, pag nawala to sa Garden of Eden, wala to, mahihirapan to sa panganganak. Siyempre, mabubuntis to ni Adan. O, hindi yan premonition, na wisdom yun. Kahit tayo, maiisip din natin yan. O. So walang sumpa, walang miracle, walang kung ano-ano. Wala. O, tingnan ha. Ang asawang lalaki yung nanasain. Pasasakop ka sa kanya, siya mong susundin. O, kailangan mo sumunod kasi bakit kailangan mo sumunod sa lalaki? Kasi ito naman sinabi ng Diyos kay Adan. Ito na yun ha. Ito ang sinabi ng Diyos kay Adan. Sinabi ba diyan sumpa? Sinabi ba sumpa? Wala naman ah. O tingnan natin sa King James, baka meron ano. O. And unto Adam, he said, sinabi lang. Wala naman sumpa doon eh. Ano tinuturo ng mga pastor sa atin, may sumpa-sumpa. Porque hindi lang pabor sa'yo, sumpa. Sinabi lang ng Diyos sa kanila, ito yung mangyayari sa inyo pag lumabas kayo sa Garden of Eden kasi may plano ang Diyos na palabasin sila sa Garden of Eden. Dahil walang provision doon, ganito mangyayari. Yung lalaki magtatrabaho, tapos yung kailangan mo magtrabaho kasi wala ka na sa Garden of Eden. Tapos ito ikaw naman babae, mabubuntis ka ng lalaki, may hirapan ka sa panganak kasi sa Garden of Eden, maraming halamang gamot doon. Sa wilderness, wala. Kaya may hirapan ka manganak. That is scientific explanation. Science lang po sinasabi ng Diyos dito. Walang sumpa-sumpa. Tagalog. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ng pinagbabawal kong bunga, dahil dito, sinusumpa ko ang lupa. Sinumpa lang niya yung lupa. Hindi sila Adan. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo magmumula. Oh. Kasi wala na sila sa Garden of Eden, kaya sinumpa ang lupa. Tinan nga natin sa King James kung curse din ang ginamit, pero alam ko ginamit dito ang curse. Curse is the ground. Aurar means what? O bitterly curse. Primitively root. Ground. Ang sinumpa lang yung lupa, hindi sila Eva at Adan. Yung mga tuturo is sinumpa raw sila Eva at Adan. Hindi. Oh. Wala dito sinumpa yung dalawa. Ang damo at tinik ng iyong aanihin. Sige nga, sabihin nyo nga sa akin, saan dito yung sinumpa si Eva at Adan? Wala eh. Yung lupa ang sinumpa. Dahil dito, sinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mahihirapan ka lang talaga magtrabaho para may makain. Wherein hanggang ngayon nangyayari sa atin yan. Kasi sa totoo lang, problema kasi sa mga pastor ngayon, ang daming, may hilig sa sumpa eh, no? Yung Diyos hindi nanunumpa, tapos yung mga pastor nanunumpa. Mga kapatid, ang Diyos po ay gracious, hindi siya mahilig manumpa basta-basta. Ang sinumpa nga lang dito yung ahas eh, si Satanas eh. Yun ang kutong kalaban. Ito, si Satanas ang grabe. Sa iyong ginawa may parusang dapat na ikaw lang lahat ang hayop ang magdaranas. Ito yung word na punishment, parusa. Pero kila Eva at Adan ba may parusa? Wala. Sinabi lang yung mangyayari sa inyo. 19, sa pagod at pawis pagkain mo yung manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok doon ka babalik. Ito yung kamatayan. Physical death. Na ang tao ay mamamatay talaga kasi nga, kaya naman sila mamamatay. Hindi na sila pwedeng kumain ng tree of life. Mamamatay sila. Ano ang paliwanag doon? Siyensya pa rin, science.
Hindi dahil sa sinumpa na sila mamamatay, hindi. Palalayasin sila, hindi na sila makakakain ng tree of life eh. Mamaya malalaman yung tree of life pa. Verse 20, Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asaway, iginawa niya ng damit na yari sa balat ng hayop. Dahil sinumpa nga ang lupa ni Yahweh, di ba galing sa lupa yung kanilang damit na pinagpuno ng dahon ng igos na pinagtagpi-tagpi. Pinalitan ng Diyos yun. Salip, balat ng hayop ang pinalit. Ayaw talaga ng Diyos ng sumpa sa kanila. Kaya pinagdamit sila ng hindi galing sa lupa, kundi galing sa balat ng hayop. Hindi niyo ba nahahalata yun? Ang Diyos ay gracious. Puno siya ng biyaya. Dito pa lang eh. Hindi naman galit ang Diyos sa tao eh. Galit na galit daw ang Diyos sa tao. Diyos ko. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad, ito na tinan nyo, conversation na ng Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Yung Trinity nag-usap. Sabi, katulad na natin ngayon ng tao. Ano ang katulad na daw ng tao sapagkat alam na niya ang mabutit masama. Alam na niya na dati inosente. Ngayon, bakit ginawa ng Diyos yan? Kasi hindi pa tapos ang proseso ng Diyos. It takes 7,000 years bago malaman, makumpleto, yung totoong kasama ng Diyos sa eternity. Nais ng Diyos na sa kabila ng tao alam ang mabuti at masama, ang gusto ng Diyos, piliin ng tao ang Diyos. Tingnan mo, nung panahon ni Eva at Adan, para silang robot. Hindi nila alam mabuti at masama eh. Nilagay itong tinatawag na tree of good and evil. Alam nilang makakain nila yon. Nung nakain na nila yon, di ba biglang binigay yung pangako ng pagdating ni Kristo na tagapagligtas? Ibig sabihin, nakaplano talaga. Alam ng Diyos na makakain nila to. Kasi nais din ng Diyos na malaman ng tao mabutit masama. Para matuto tayong pumili kung saan tayo pupunta. Sa Diyos ba o hindi sa Diyos? May plano ang Diyos kasi. So for good pa rin yung nangyari kay Eva at Adan. Kaya nga hindi naman sila sinumpa dahil for good yun eh. Ngayon, ito lang inaalala ng Diyos. Ito yung naalala ng Diyos dito eh. Katulad na natin ngayon ng tao. Mga kapatid, hindi galit ang Diyos dito. Malumanay ang Diyos dito. Malumanay dito. Cool na cool lang ang Diyos dito. Sabi niya, naku, katulad na natin. Parang ganito ang tono ng Diyos dito eh. Naku, katulad na natin ngayon ng tao. Kasi sapagkat alam na niya yung mabutit masama. Eto pa, baka kasi siya pumitas at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay ng buhay at hindi na siya mamatay. Paano kaya to? Di ba? Naisip nila yun. Kaya ang ginawa sa verse 23, kaya pinalayas niya sa halaman ng Eden. Anong dahilan? Kasi baka pumitas siya ng kumain ng bungang kahoy na nagbibigay ng buhay, yung tree of life. At hindi na siya mamatay. Kailangan mamatay ang tao para maligtas. Mapalitan yung katawan. Kasi nga pinangako na si Kristo sa 15. Di ba? Dito sa 15. Kung pag-aaralan nyo itong chapter 3 na ito, maiintindihan nyo Kung full grace ang isip mo, maiintindihan mo to. Mga kapatid, kung full grace ang mentality mo, maiintindihan nyo ng istorya nito Hindi naman galit ang Diyos Hindi naman sila sinumpa. Ang sinumpa, si Satanas. Ang sinumpa, yung lupa. Pero yung dalawang mag-asawa, hindi sinumpa ng Diyos yun. Ba't pinalayas si Eva at Adan? Galit ba ang Diyos? Hindi, kaya sila pinalayas. Kasi nga baka makain nila yung tree of life. Kasi tinan nyo, pag nakain nila yung tree of life, hindi sila mamamatay. Hindi na redeemable ang tao. Para mabayaran yung kasalanan ng tao, kailangan may mamatay. Doon na papasok yung istorya ni Kristo, mga kapatid. Pero tinan nyo, pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silanganan ng halaman ng Eden. At naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang naniningas at umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni naman ang punong kahoy ng buhay. Naandun pa rin ang tree of life. So ano lesson dito? Ang Diyos hindi galit.
Tsaka pangatlo, naintindihan natin na yung pagkakaalam ng tama't mabuti, diyan nabuo ang kautusan. Kaya tayo nagkakaroon ng kaisipan na utos ng Diyos. Ang tao, tayo ang nagde-decide, tayo yung nag-iisip lamang. Pero ang Diyos hindi naman ganun. Kaya di ba kayo nagtataka? Mula kay Eva at Adan, kay Noah, kay Abraham, hanggang sa early Israelites, nabanggit ang Biblia, walang kautusan. Puro biyaya lamang sila. Kahit na nagkakasala sila, biyaya. Nagkasala si Abraham, 2 beses siya nagsinungaling, biyaya. Si Noe, hayaan siyang halayin siya ng kanyang mga anak. Nakipag-sex sa mga anak. Pero biyaya pa rin, pinagpala, pinaburan. Unang mga Israelita. Pero nung pumasok lang talaga na magayong kasalanan itong mga Hudyong to, gusto kautusan. Kasi yan yung bunga ng pagkain natin pagkakaalam ng mabuti at masama. Naging strong sa kanila yun. Kumbaga sa yung pagkain natin ng bawal na bunga na yun, ang epekto noon, ang tao naging dependent sa pagiging legalistic, naging legalistic na ang tao. Yun ang dahilan kung bakit may kasalanan. Kaya tuloy nagkakaroon ng kasalanan dahil sa paglabag sa kautusan. Remember, kung walang kasalanan, kung walang kautusan, walang kasalanan. Tayo nag-imbento ng kautusan. Tingnan nyo, no? Ang mga hentil, sa kabuuan gawa tayo ng 2 bilog dito, no? Ayan. Ito. Ito ang buong mundo, mga kapatid. Yan. Yan, hentil yan. Hentil. Okay. At ito naman, ang Israel. Ito lang. Yan, napakaliit lang na yan. Yan. Okay. Okay. Ito, sorry. Itong part na to, ito ay hentil. Paano ba to? Hentil. Paano ba? Teka lang. Oh. Ito ay Gentiles. Okay? Biro nyo, itong buong ito, hentil to. Ang relasyon ng Diyos sa mga hentil ay grace. Buong mundo, world. Nataon lang talaga na ang Hudyo, ito no, wait lang po. Itong Hudyo, ito, Hudyo. Itong maliit na to ay Hudyo. Ang relasyon ng Diyos dito ay law. Pero sa hentil ay grace. Kung tutuusin mga kapatid, ang relasyon talaga ng Diyos sa tao ay grace, buong mundo. Tanging mga Hudyo lang ang gusto ng law. Itong maliit na bansa lang na to. At masakit nito, nataon lang talaga na nasulat sa Biblia ay puro buhay ng mga Hudyo sa Bible. Nung sinulat ang Old Testament hanggang Marcos, Lucas at Juan, ang emphasize doon law. Tapos nasulat yung grace sa panahon ni Pablo. Ngayon, yung Bible, yung 66 books na yan, nailimbag, naisulat, naipasa sa panahon natin. Kaya nung binasa yung Bible, wala tayong kaalam-alam na ay meron ano pala to, ang relasyon pala ng Diyos sa tao ay walang kautusan. Pero nung binasa nung iba yung Bible, puro kautusan kasi mas marami yung Old Testament. Ayun na nang dahilan. Wala tayong kaalam-alam. Kaya tuloy mali yung pagkabasa natin sa Bible natin. Mali. Na ang turo ang maling akala natin na ang Bible ay puro kautusan, puro utos, lahat utos. Pang di mo sunod magagalit ang Diyos. Hindi po ganun pala ang Bible. Pero noon ganun eh. Yun yung naging problema kasi yung mga nagturo ng Bible sa atin. Kaya mga kapatid, ang labanan sa panahon natin ngayon between law and grace. Meron tension between law and grace sa panahon ngayon. Si Satanas gusto ng law, ang Diyos gusto ng grace.
Ang nakakalungkot, maraming mga nagtuturo ngayon, ng mga pinagtuturo ng mga pastor ay more on law. Kaya ang ginawa ni Jesus Christ, eto, no? Eto na naman, babalik na naman tayo rito, Matthew 5:17. Kaya ang ginawa ni Jesus Christ, ganito ang ginawa niya. Kung tutuusin, tayo lang na may sabi na tayo makasalanan eh. Ba't ko nasabi? Yung kay Ebat Adan. Si Ebat Adan lang nang nagdeklara na sila ay makasalanan. Pinatulan ng Diyos. O sige, makasalanan nga kayo. Yun ang isip nyo eh. Pero may solusyon ako, si Kristo. Magpasa katawan tao ako. O. So, ano ba naging bunga ng, ano ba yung epekto nito? Ano yung pinagbabawal na puno? Naging reliable na tayo sa pagiging utos o sa kautusan. Okay? Kaya ang ginawa ni Kristo, kailangan tapusin tong kautusan na to eh. Oh. Yun ang target ni Kristo, tapusin ang kautusan. So ang unang ginawa ni Kristo, eto. First step niya, eto Matthew chapter 5, verse 17. Sabi rito ni Kristo, huwag ninyong akalaing naparito ko upang ipawalang bisa ang kautusan. Ang kautusan ay gawa ng tao, gusto ng tao, at majority nito mga Hudyo. Gusto niyo ng kautusan eh. O sige, gusto niyo ng kautusan, kailangan may makatupad. Tingnan niyo ang Diyos walang kautusan. Ang mga Hudyo gusto kautusan. O sabi ng Diyos, o sige, gusto niyo ng kautusan, o sige, sundin niyo yung utos ng Diyos. Eh wala makagawa. Eh wala na, naging sumpa na yung kautusan eh. Lalo nagkakasalan tao dahil sa kautusan. Ito nangyari, o sige, ganito gagawin ko, magsasakatawan taon ako. Ako ang tutupad ng kautusan. Kaya sinabi ni Kristo rito, wag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan. Hindi niya i-abolish ang kautusan. Sige, take the challenge. Walang makasunod sa kautusan. Sige, ako susunod. Okay? Ano ginawa niya? Hindi niya pinawalang bisa yon. Kasi kung tutusin, pwede niya pawalang bisa yan eh. Diyos siya eh. Pero hindi, sige, susundin ko yung utos ko. Naakala niyo utos ko. Ganito gagawin natin. Ako tutupad. Kaya nga sabi rito, naparita ko hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Yan ang challenge nung una. Yan, sinabi na ni Kristo sa atin yan. Hindi naman ako may sabi niya si Kristo eh. Basahin niyo yan, Ang kautusan na naging bunga ng pagkakaalam ng tama at mabuti dahil sa puno na yon, tutuparin ni Kristo yun. O sige Sige yung kaya gusto niya ng kautusan, sige. Tutuldukan ni Kristo. Tinupad. Ang tanong, tinupad ba niya? Romans chapter 10 verse 4, ang linaw dito, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan. Natapos niya ang kautusan. Kautusan para mapalapit ka sa Diyos. Wherein tao lang naman may gusto ng kautusan at tao lang naman nagsasabi na sila ay makasalanan. So ang ginawa ni Kristo, sige, ride on, sumakay ang Diyos sa tao. Gusto niya ng kautusan dahil sa kasalanan, sakyan ko kayo. O sige, ako tutupad ng kautusan. Nung natupad na ang kautusan, wala nang kautusan kasi ganap na eh. So ano na lang mangyayari? Pag nanampalataya kayo sa akin, ligtas na kayo upang mapawalang sala ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. That's it. Guys, dyan naging bayani si Kristo. Tingnan nyo, ang kasalanan ay ilusyon lang ng tao na akala niya siya ay makasalanan. Dahil sa bunga ng kanyang pagkakaalam, dahil sa kanyang pagkakaalam ng tama at mali. Hindi kinontra ng Diyos yun. Sige na, oo na, makasalanan na kayo. Okay. Tapos yun nga, gumawa ng tao ang kautusan. Sabi niya, sige, gusto niyo ng kautusan, sige, kautusan tayo. Ang tanong, kaya nyo bang sumunod? Sige, sundin nyo para matapos yung kautusan na yun. Wala makatapos. After 2,000 years, tumunta si Kristo rito. Nagsakatawang tao, siya ang tumupad ng kautusan. Tinuldo ka na ni Kristo sa krus ang kautusan. Para matigil na itong kakailusyon nyo na kayo makasalanan, na kayo, ganito na lang gawin natin, tinupad ko na. Hindi na kayo makasalanan. Kung mananampalataya kayo sa akin. Guys, yan ang istorya. Sino ang bida bandang huli? Si Kristo.
Sino binibida sa channel na to? Si Kristo. May pagmamalaki ba tayo? Kahit ako, wala tayong ipagmamalaki. Palakpakan nga natin si Kristo sa ginawa niyang to. Oh. Nagpapatunay na ang problema talaga nasa tao. Nagkawindang-windang ang buhay natin nung kinain natin yung pagkakaalam ng tamat ng bawal na puno wherein maganda naman mangyari yon kasi ang gustong makasama ni Lord sa eternity, yung taong nagdesisyon na piliin siya. Kasi ang gusto rin naman din ng Diyos, gusto rin niya na ang tao ay magkaroon ng free will. Biro mo, unfair nga naman yun. Inosente ka, hindi mo alam ang tama at mabuti. Ligtas ka nga. Oh. Pero ayaw ng Diyos na ang kasama niya, na taong minamahal niya, ay inosente. Kaya ang gusto ng Diyos, ang tao kaya pagdesisyonin ko kung anong magiging ugali niya, mananatili siyang inosente o magiging marunong siya. Naglagay siya ng puno, yun ang dahilan puno. Naglagay siya ng puno na pagkakaalam ng tama at mabuti para na sa ganun dumating ang oras, ang panahon na ang makakasama ng Diyos sa eternity, yung mga taong pinili lamang siya. Pumili lamang sa Kanya na walang sapilitan, choice niyang piliin ang Diyos. At nataon na tayo yun mga kapatid. Tayo ang pumili sa Diyos, kaya tayo ang makakasama niya sa eternity. Palakpakan natin ang Panginoon. Oh. So ano, big idea? Ang big idea, simple lang. Kung walang kasalanan, walang kautusan. Kung walang kautusan, walang kasalanan. Wala, biyaya lang ang Diyos. Israel lang ang may gusto ng kautusan. Kaya yung kautusan sa mga Hudyo yan noon eh. Hindi naman sa atin yan eh. Nataulan talaga na maraming sinulat ang Bible natin tungkol dyan. Pero kung susumauin mo yung buong istorya ng Bible, ang nais ng Diyos na relasyon sa tao ay biyaya lamang. Hindi naman talaga tayo makasalanan kung tutuusin sa mata ng Diyos. Pero ang dahil ang tao ay alam ang mabutit masama, akala ng tao siya ay makasalanan. O sige, makasalanan kayo. Ang Diyos din ang nag-adjust, ang Diyos din ang umabot sa atin para matigil yung kahibangan nating na tao. O, kaya dapat dito sa verse na to, matauhan na tayo. Romans 10:4, sapagkat si Kristo ang... Yeah, sabi rito, no, for Christ is the end of the law. For righteousness, matuwid ka na sa bawat taong magtitiwala sa Kanya, kanino, kay Kristo. Kaya tinuldo ka na ni Kristo yan. Kaya dapat talaga, ang choice na lang talaga ng tao, manampalataya kay Kristo sa Kanyang ginawa. Yun ang tanging solusyon. Para makasama mo ang Diyos sa eternity, yun na lang ang tanging solusyon. Dadaan ka talaga kay Kristo. Hinihingi lang naman ni Kristo sa iyo, tiwala lamang sa Kanyang ginawa. Dapat malaman mo muna yung Kanyang ginawa para nang sa ganun, pagkatiwalaan mo yung ginawa niya. At nang sa ganun, makasama niya tayo sa eternity. Tayong batch ng mga taong kahit na alam na natin ng mabutit masama, pinili natin siya. Overtime tayo mga kapatid. I'm so sorry. Maganda kasi itong topic na ito, mahaba. I apologize, but this is the real truth. Tandaan nyo ang full grace, mahabang paliwanagan ho talaga mga kapatid. Pagpasensya nyo na. Palakpakan natin ng Panginoon. Okay, so since New Year ngayon, iba yung topic natin, ano? Bibigyan ko kayo ng tig 5 minutes. Tama, 7 minutes lang, 5 minutes lang. Magpatotoo lang kayo mga kapatid. Natawagin ko yung gusto magpatotoo lang. Kung ano yung buhay niya noon sa buhay niya ngayon nung kay Kristo na siya, okay? So, type niyo po yung charito, yung gusto magsalita. O gusto niyo magtawag ako nang hindi kayo, joke, hindi naman. Okay, type charito mga kapatid sa mga gusto magpatotoo dito. Oh, may nagcharito. Sige, salamat. Sige, si John Falanga. Go ahead kapatid na dyan, pwede na po kayo magsalita. Bigyan ko kayo ng 5 minuto kung ano masasabi niyo po.
Yes, Pastor. Hello po. Charito po sa inyo lahat. Opo. Narinig niyo po ba ako, Sige Pastor? po. Magkwento po kayo kahit 5 minuto lang po. Sige po. Ako kasi, Pastor, itong dati kong pong pagkatao po kasi talaga, nung wala pa po ako sa full grace po, Pastor. Kasi, real talk po ito, no? Bali, patotoo na nga po ito talaga. Ako po talaga dati, Pastor, ay isang addict talaga. Grabe talaga dati yung pagkatao ko, Pastor. Nung ano po ako, nagtrabaho sa Saudi, grabe po yung mga naranasan ko doon. Kasi, hindi ko pa po talaga kilala si Kristo noong mga time na yon. Grabe po talaga, talagang talamak ako sa droga. Biro mo, sa abroad ako, Pastor, mga time na yon. Walang nangyari po sa buhay ko kasi lulong po talaga ako eh. Hanggang sa napauwi po ako kasi siguro nung time po na yun na nawawala na po ako sa sarili ko, nag-decide po ako na sabi ko, ba't ganito ang buhay ko dito, Lord? Kasi Mm. ganito ang nangyayari sa buhay ko. Siguro, that time, narinig ako ni Lord na kasi wala na po nangyayari, Pastor, sa sahod ko. Hindi ko na po na ipapadala lahat. Gawa ng, yun nga po, yung paggamit ko ng droga na yan. Talamak po kasi sa Saudi talaga yung Pastor eh. Mm. That time, Pastor, talagang pinauwi talaga ako ng kumpanya. Wala naman akong violation, pero hindi ko po alam. Pinauwi talaga ako kasi wala na po talaga eh. Parang wala na po talaga sa sarili. Hanggang sa, nung nasa Pilipinas na po ako, yun nga po, sa perverted. Pinatuto ko na rin naman po talaga ito dati, Pastor, sa perverted church pa ako. Sinare ko sa kanila, yung pala, hindi ko pa rin pala nakilala ang Panginoon nun. Kasi nakakapagod po talaga pag nasa perverted lang eh, kung sa totoo lang talaga. Ito lang, Pastor, nung nandito na ako sa Poland ngayon, yun nga, pinagbigyan ulit ako ng Panginoon na makapag-abroad ulit. Nung nandito na po ako sa Poland, panay pa rin po yung paglalasing ko. Kasi po, alam mo naman po dito sa abroad, yung mga kasama, pagdating ng lalo pag day off, inuman. Last year lang, Pastor, last year lang talaga, nung nakaraan, 2024, nung New Year na yun. Grabe po talaga yung paglalasing ko nun. Tapos, napasigaw pa ako na ayaw ko na, Lord. Sabi ko po. Tapos, yun nga po, mga ilang araw lang, mga January po ng 2024. Alam ko po, last year lang, 2024, na born again talaga ako. Kasi, simula po nun, Pastor, talagang, yung dala ko po na Bible na pinadala ng asawa ko, hinahanap ko po. Hinahanap ko po talaga yung Bible. Hindi ko po talaga maintindihan, Pastor, kung paano magbasa ng Bible na yun. Wala talagang kaalam-alam. Ginawa ko siyang routine. Ko siya, Pastor, tuwing hapon, pag gagaling ko sa trabaho, nagbabasa po ako. Tapos, hindi ko po talaga alam kung paano magsimula magbasa kasi wala talaga akong kaalam-alam, Pastor, kung paano mga turo ninyo. So, nanalangin po ako, Pastor. Sabi ko, Lord, bigyan niyo muna ako ng kaunawaan dito. Gabayin po ako yung Banal na Espiritu, sabi ko. Basta, Pastor, ng mga ilang araw na yon, bumulaga yung video nyo sa YouTube na sa cellphone ko po. Yun talaga po, Pastor. Doon ako natuto na pinanood ko po yung Katapusan ng Mundo Ninyo series, simula part 1 hanggang doon sa natapos ko po yung, Pastor. Pinanood ko na naman yung video po ninyo na yung Born Again Pastor, saan ba napupunta. Doon po ako na naliwanagan po na sabi ko, sablay pala yung perverted ko dati, sabi ko. So nung hanggang sa lumalim ako, Pastor, sa mga turo ninyo, tapos ayun nga po, tapos nagrepent po ako talaga, Pastor, nagrepent talaga ako kasi talagang naramdaman ko po sa sarili ko na yung Holy Spirit po ay nag-guide na talaga sa akin. Talagang tuwing umaga po, bago magsimula ang trabaho, video nyo talaga yung lumalabas sa YouTube ko, pinapanood talaga sa akin. Sabi ko, ayos talaga. Sabi ko po, pagkatapos po nun, nagrepent po ako. Sinurinder ko po lahat ng mga kasalanan na nagawa ko po. Doon, Pastor, na ilabas ko po yung bigat sa puso ko. Ganun po pala talaga. Doon ko po na-realize na born again talaga ako, Pastor. In Holy Spirit.
Kaya sobra talaga pastor ang pasasalamat ko sa inyo kasi grabe talaga si Lord kasi biro mo ako ay isang addict dati, nangiinom. Mm. Ngayon pastor nung naunawaan ko po yung full grace, yung finished work of Christ. Pwede Mm. naman uminom pero nakakahiya po talaga. Nahihiya na po talaga ako maglasing kasi feeling ko po nagigilty ako pagkatapos, alam mo yun, yung feeling na ganun, Mm. na guilty ako sa sarili ko. Ngayon pastor, naging payapa na po ako kasi nagkaroon ako ng peace of mind kasi la, lalo na po yung asawa ko pastor kasi di ba nung time na yun na nag-chat pa nga po ako sa inyo na nag-aaway kami dahil lang sa kaligtasan kasi pilit ko pong sinishare sa asawa ko yung totoong gospel. Kasi po yung asawa ko ay deboto talaga ng ng Katoliko. Mm. Ayaw ho talaga maniwala. Kaya that time napachat po ako sa inyo kasi kaligtasan importante, napapag-awayan pa po namin talaga. Mm. Ayaw ho maniwala ng asawa ko pastor sa rapture. Sabi niya, walang rapture. Sabi ko, hindi kasi tinuturo sa Katoliko 'yan. Naloko tayo ng religion na 'yan, sabi ko. Mm. So hanggang ngayon pastor, hanggang ngayon talagang naliwanagan na rin yung asawa ko. Praise God talaga kasi yung mga video po ninyo, sinishare ko po yung sa asawa ko. Sabi ko, panoorin mo. Naniniwala ako. Bubuksan ng Lord yung isipan mo eh. Yan ang, kasi pinaburan ako eh. Sabi ko, Mm. alam mo pastor, sobrang tuwa ako kasi yung asawa ko, na-convince ko na rin kasi talagang sabi ko, grabe talaga ang biyaya ng Diyos, pastor. Pag kumilos siya talaga sa buhay niyo, sabi ko, grabe talaga. Saka sa Mm. mga pagpapala, pastor, sabi ko, yung pagpapala niya sa akin, noon, wala talaga. Ngayon, grabe talaga, pastor. Wala akong masabi. Kaya sabi ko, wala pa ako maipagmalaki talaga sa buhay ko, kundi si Jesus Christ talaga. Yung ginawa niya sa krus ng Mm. Kalbaryo na yun. Doon Amen. talaga, pastor, nakasintro yung pananampalataya ko. Maraming salamat talaga, pastor. Maraming salamat po talaga sa inyo. Maraming salamat po. Sana po ay makita pa tayo, pastor, pag uwi ko. Kasi kung makauwi pa po ako, kasi pastor, sa tingin ko lang, hindi ko alam talaga kasi sa nangyayari po dito, lalo dito sa Europe, medyo yung AI kasi dito, pastor, ano na eh, medyo dumami na talaga dito. Kasi yung sabi nga Mm. ng boss ko eh, nagpumunta ro dito yung boss ko nung nakaraan, yung cashless nga daw o-operate na. Pero sabi ko, parang hindi pa naman siguro. Mm. Parang ano na pastor eh, yung batas nila dito, nagbago. Mm. Kaya sabi ko, ito na siguro, ito na talaga, malapit na. Pastor, sabi ko, hindi na ako talo kasi naka-Jesus na ako. Sabi ko po. Mm. Maraming salamat po, Pastor. Maraming salamat po sa ano nyo, ng aking patutuo, Pastor, sa aking pagkatao po na dati po talaga. So, ngayon na nabago na ako ng Diyos, sobrang Mm. laki talaga ng pasasalamat ko sa inyo. Kasi kayo po ang ginamit talaga sa akin ng Diyos, Pastor. Maraming salamat po talaga at na full grace ako. Glory Araw-araw to po God po. Glory to God. Oh, Oo. salamat po, Pastor. Salamat po. Sa Diyos po ang papuri, no? So, salamat Yes, sa iyo, Pastor. kapatid, patuloy ka lang sa Panginoon. Basta ang payo ko lang sa iyo, patuloy lang sa pag-aaral. Masterin niyo ang full grace. Opo. Para nang sa ganun, kayang-kaya niyo nang ipagtanggol lang yung sarili laban doon sa mga maling perception sa gospel. At nang sa ganun, manatili kayo matatag. At yun, maayos ang buhay. Opo. Okay, palakpakan natin si Lord sa buhay ni kapatid, no? Thank you, Pastor. Kapatid Thank you po. na John, basta kapatid, Kailangga po. Kailangga. Salamat po. Okay, so 9, sakto yung ano ni Kuya, no? Naset ko kasi ng 10 minutes eh. Pero, eto, set natin to. Okay lang ba? Wag na nga tayo magminu-minuto. Sige, di bale, okay lang. Balik tayo uli sa ating program, no? Isa pa magpapatotoo, sige, tawagin ko nga si Russell Domingo. Kapatid na Russell, pwede ka na po magsalita. Pastor, good evening po. Charito evening po sa ating po lahat. Hello po, good evening. Good evening po. Pastor, bali dati na po akong nagtanong po sa inyo. Tas ngayon po biyaya po ni Lord. Magpapatotoo po ako kung gaano po siya talaga kumir po sa buhay po natin. No? Last time po around anong year yun, Bin? 2023. 2023 po yata yun, Pastor, na galing po ako sa AG. Ngayon dahil
Talagang dati na po ako nakikinig sa page po, sa YouTube channel po ninyo, gano'n. Una po, pastor, ito po, totoo lang po 'to na kapag nakikinig po ako sa mga end times po ninyo, ta's meron po akong na-play na video po ninyo about po sa faith without works. Mm. Ngayon po, pastor, nung una na ano po ako na parang nagugulat po ako sa mga sinasabi po ninyo na yung mga ibang pastor na mahihilig sa works diyan na ang sabi nila, tanggapin mo si Kristo tapos kailangan i-maintain mo yung kaligtasan mo. Yung mga ganun na ano mo, pastor. Mm. Ngayon, dahil yung pong paniniwala ko dati is mixture pa po ganun. Nagugulat po ako. Minsan nga napapasabi pa ako na, bah, parang mali yata tinuturo nito, sabi kong ganun. Pero hindi ko po alam, pastor, na meron na po palang ginagawa si Lord sa buhay ko. Na meron na po siyang pinapakita, ganun. Hanggang po sa hindi ko po talaga mapaliwanag na ginagawa na pala po kayong instrumento ni Lord sa akin. Hanggang po sa bigla-bigla, pastor, nag-decide po ako sa church po na umalis na po talaga ako doon. Kasi na-open na po ako sa biyaya, ganun. Na-open na po ako. Hanggang po sa napakarami ko pong nakasalamuhang pastor. Kasi dati din po tayo nagagamit doon sa church na pinanggalingan ko po na nakakapag-Bible study, ganun. Kaso nung po talagang si Lord, inopen po niya yung spiritual eyes po natin patungkol sa kanya pong biyaya, ganun. Talagang naguluhan na po ako na bakit nga ba ganito, sabi ko ganun, na bakit kailangan natin i-maintain yung kaligtasan natin, bakit sa church na ito halos panghudyo yung mga pinipreach nila, sabi kong ganun. Hanggang po sa mag-decide talaga ako, pastor, na kasi ang lakas po ng discernment ko po noon, ang lakas po talaga ng conviction ng Holy Spirit sa akin, talagang hirap po ako noon na gusto ko na pong umalis kasi burden na po sa akin yung church dati, yung pong church na inaano ko po, ina-attenan ko po. Hanggang po sa pinag-pray ko po, pastor, sabi kong ganun na, Lord, alis na po ako dito, kayo na pong bahala sa akin, kakong ganun. Ngayon, pastor, napakadami pong nakasalamuhang pastor. Isa lang po yung sinasabi ko po sa kanila. Sabi kong ganun, yung po bang turo nyo is about sa grace? Turo nyo po ba about lang sa finished work of Christ? Sabi kong ganun sa kanila. Napakarami po, pastor, na nakilala kong pastor na hindi hindi ganun po yung turo. Lagi po nila sinasabi na hindi pwedeng grace lang. Dapat kasama yung work, sabi nilang ganun. Dapat kalahati, sabi nilang ganun po sa akin. Ngayon, pastor, gagawin ko po kapag bibisita ako sa church nila, magpe-pray po ako, sabi kong ganun na, Lord, kayo na pong bahala, kayo po yung mangusap sa akin, mag-conviction po kayo kung kailangan ko po ba mag-stay sa church na to. Hanggang po sa pag magpe-preach po siya, pastor, wala po talagang papasok sa akin. Talagang biyaya po ni Lord, wala pong papasok sa akin, wala po ako matututunan sa preaching nila. Hanggang po sa pag-uwi ko, the next Sunday, wala pa po akong, maghanap na naman ako ng ibang church hanggang sa wala po akong makita. Hanggang po sa time na napaluwa na lang po ako, sabi ko gano'n, Lord, parang wala naman po dito sa Pampanga nagtuturo about sa grace, sabi ko gano'n. Hanggang po sa na may nagtanong po sa akin, pastor, pinahiya niya po ako, gano'n. Tapos pinagtawanan po nila ako ng miyembro po nila. Hanggang po sa sabi ko gano'n, Lord, totoo ba to? Sabi ko gano'n. Bakit mismong lingkod po ninyo, pinagtatawanan po nila ako, sabi ko gano'n. Bakit mismong lingkod po ninyo, ginaganito nila ako, sabi ko gano'n. Nagpray po ako, pastor, nagkulong po ako sa may kwarto po ng office po namin, iyak na iyak po ako, gano'n. Hanggang po sa lakas po ng conviction sa akin, pastor, sabi ko gano'n. Ayan mo sila. Sila, tao lang sila, sabi ko gano'n. Ako, tandaan mo, kasama mo ako, sabi ko gano'n. Yun po talaga yung conviction sa akin, pastor, na bigla na lang po ako napaluwa. Hanggang po sa the next Sunday po nun, napadpad po ako sa may church po ng True Christ Alone Church. Dito po sa may Pampanga. Ngayon po, pastor, pagdating ko po doon, agad po ako nag-pray. Hanggang doon sa makita ko yung preaching po nila, ganun, na about po talaga sa biyaya. Nakita ko po yung preaching na tinuturo po nila, ganun, na kagayang-kagaya po na pagtuturo po ninyo. Kaya laking tuwa po nun ako na sabi ko ganun, Lord, napakabuti mo, sabi ko ganun. Talagang kapag po talaga ginaid ka ni Lord, talagang hindi mo kailangan mangamba. Kasi talagang i-guide ka niya, ililid ka niya sa tamang landas na kanya pong ipapatahak po sa atin. Hanggang po sa pastor, na hanggang po sa napakalaking
napakalaking blessing po ninyo sa akin Mm. na open po yung spiritual eyes ko ganun hanggang ngayon nakakapag-aral na po tayo kay Bishop Emmy. Mm. Tapos yung pong pastor ko po ngayon na talagang tinutukan po nila tayo sa pagme-mentor po ganun hanggang po sa biyaya po ng Diyos ngayon nakakatayo na po tayo at na papangaral na po natin yung po salita ng Diyos at yung pong gospel po na grace po talaga wala na pong iba. Kaya Amen. maraming po talaga pong salamat po sa Panginoon, Pastor Edwin, na ginamit ka po niyang instrumento. Maraming salamat. Glory to God po. Salamat po. Glory to God po. Salamat po sa Panginoon. Nakikita nga kita sa Facebook. Sabi ko, uy, nangangaral si kapatid. No? Nakakatuwa Opo. naman. Nakakatuwa yung mga ganyan. Patuloy ka lang kapatid. Ano lang. Tapos, kagaya ng sinasabi sa atin ni Bishop Emmy, patuloy lang tayo sa pag-aaral. Aral lang tayo sa kanya. Para Amen. napaka-fruitful magturo ni Bishop Emmy Domingo talaga sa totoo lang. Ano siya, Amen po. masarap makinig sa kanya. Bukod doon sa mabait yan sa personal. Tsaka bukod nga doon, wala pa pag pumupunta ako ng Bible school, parang paya-paya rin ang isip ko. Sabi ko, parang Opo, Pastor. ganda ng environment, napaka-graceful nila. Yung turo talaga ang the best dun eh. Kaya sabi ko, kaya hindi ako humihinto. Ngayon nasa third year na ako, no? Third year na kami Oh, sa biyaya ng Panginoon. doon din po Pastor. Doon din po sa church po namin na pinag-atinan ngayon. Nakapag second year na po kami, tas third year na po ngayon. Okay, good. Kaya grabe po talaga si Lord. Napakabuti po niya, Pastor. Pagsamahin mo na yung second year tsaka third year para, pwede naman yun kay Bishop eh. Ay, ewan ko Kasi sa akin ganun eh. O, pwede yun. Bali, ano po ako ngayon, Pastor? Dito po sa May Angeles po, Pampanga din. Dalawa po yung inatinan ko. Second year, tapos third year po sa may church po namin. The next year, itong year po na to, fourth year na po kami. Oh, very good. Homiletics tsaka yung full grace leadership. Maganda yan. Opo, Pastor. Kaya maraming salamat po sa buhay po ninyo, Pastor. Ay, Ginamit glory po to kayo God, ni Lord sa glory to atin. God. Pero Opo. salamat din po. Okay, pare-pareho lang tayong naging instrumento lang ng Panginoon. Ako, ang Opo. instrumento sa akin, si Bishop. Ako rin Opo. pag nakikita kami ni Bishop, lagi rin ako nagpapasalamat. Bishop, salamat sa mga booklet mo. Sumula nung, minsan nga nabibiro ko si Bishop eh. Sabi ko, Bishop, salamat naging charito na rin ako. Ganun. Tumataba lang ako, kakacharito ko eh. Okay, si Bishop. So, may mga nag-aaral si MI. Chill lang kayo, aral lang. Tama yung ginagawa niyo, nasa tamang daan po kayo. Maganda Amen yung po. nag-aaral kasi tandaan nyo, ang palakol, kapag hindi yan nahahasa, ang mangyayari dyan hindi makakaputol yan. Maganda yung hasa ng sa ganoon. Marami pa tayo Amen. maabot na ibang tao. Amen po, Pastor. Salamat! Kaya, grabe po talaga. Kaya see you soon po, Pastor. Minsan magkikita din po tayo. Mangyayari yun. Salamat po. Okay po, thank you po. Okay, salamat sa kapatid na Pastor Russell Domingo, no? Pastor po yan. Palakpakan natin si Lord sa kanyang buhay, no? Okay, salamat sa palakpak. Okay, last but not the least, no? Sino kaya maganda? Mamimili kaya ako. Kaya lang Sige, tawagin natin si kapatid na Cyril Romero. Go ahead, pwede na po kayo magsalita. Last na po kayo magpatotoo. Sige po, kapatid na Cyril. Go ahead, kapatid. Hello po, Pastor. Nahiya ako. Ay, wag. Sige na, go ahead. Tayo lang nandito. Go ahead. Kasi po, Pastor, dati, mga 2021, inaaya ko yung kapitbahay ko dati sa Tandang Sora. Mm. Inaaya ako magsimba sa St. Peter. Ay, sumasama naman ako. Mm. Yun. Tapos, nung time na yun na doon ako sa simbahan, nag-pray ako na, sabi ko, Lord, sana, bigyan mo ako ng sign na makilala kita na, yung parang ganun yung mga yung pray ko. Mm. Tapos, one time,
may nangyari sa akin na hindi maganda, pastor, Mm. na yung parang yung kulang ako sa tulog. Tapos ano, natulog ako ng ng 12:00 tapos nagising ako ng madaling araw. Parang kukulang ako sa tulog. Bumalik ako ng tulog. Hindi maganda yung ano ko, Mm. parang nabangungot ako. Tapos yung Mm. ginawa ko yung time na yun, kasi yung time na yun, ano pa yun, COVID. Kararating ko lang dito sa Pinas kasi galing ako sa Dubai. Hindi pa ako nakauwi sa amin, sa probinsya. Mag-isa lang ako sa upahan. Mm. Tapos yung time na yun, nag-pray ako na, nag-pray ako. Tapos nung time na yun na di maganda yung tulog ko, tinawag ko yung pangalan ng Panginoon 3 beses. Yun, Mm. parang nakakilos ako, nagalaw ko yung katawan ko. Mm. Tapos yun, tapos di lumipas na yung gano'n na pangyayari sa akin. Tapos parang ito na naman yung parang lumipas ang isang buwan, Mm. nanaginip naman ako ng parang madaling araw naman. Tapos yung panaginip ko, Mm. yung parang parang nasa sa field ako. Mm. Tapos may nakikita akong nakatingala ako sa langit. Tapos may nakita akong lumilipad na pababa, marami. Tapos Mm. yun, sumigaw ako na sumigaw ako dun sa lumilipad na sinigaw ko yung pangalan ng Panginoong Hesus, si Jesus Christ. Tapos yun, pastor, yun talaga totoong nangyari to sa akin, pastor. Mm. Tapos di ko, ewan ko ba kung totoo ba yun o hindi. Kasi nga, nung binanggit ko yung pangalan ng Panginoong Hesus, Mm. nakita ko sa panaginip ko na may nakita akong paa, Mm. tapos pataas, damit. Tapos yung damit, mahaba yung damit. Tapos may balabal siyang pula. Mm. Tapos pagdating sa mukha, bigla akong nagising, bigla akong bumangon. Kasi nga yung mukha, hindi ko nakita yung mukha, maliwanag ang mukha. Mm. Tapos yun, bumangon ako, tapos umupo ako sa higaan ko. Tapos nag-pray ako, sabi ko, totoo ka. Tapos yun, nag, lumipas yung isang araw, tapos nag-scroll ako sa YouTube. Yung YouTube mo yung na na play ko, na pakinggan ko. Tapos sabi ko, okay to ah. Tapos Mm. yun, na-subscribe kita. Tapos yun, nalaman ko ang totoo na yung sa gospel ni Apos ni Apostle Paul, yung Mm. dapat natin yung finished work of Christ. Yung Mm. gano'n, yung dami ko naintindihan. Sabi ko, parang ko din sa sarili ko na dinala siguro ako ng Panginoong Hesus dito sa channel mo para malaman ko yung totoo. Kasi nga nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, sana makasama kita, ang pamilya ko, ma makasama ko sa rapture, yung gano'n. Kaya yung mga video mo yun, sinisend ko yun sa mga kapatid ko, sa mga kamag-anak ko, para malaman nila yung totoo ba, kung yung tunay na gospel.
Kaya yun, na ano naman din sila sa ano mo, sa mga video mo. Mm. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoong Hesus na dito ako dinala at saka nalaman ko yung totoo, pastor. Mm. Kaya yun, Ay, yun lang po ang maano ko sa matestimony ko. oo, salamat Madami po. din madami din po akong mga pinagdaanan na kalungkutan kasi mahirap Mm. nahiya din ako nahiya din ako mag-share pastor. Hindi, okay lang. At least mahalaga na nasabi mo yung ano, mga nakakakilabot yung mga nangyari sa no? Tapos bandang Oo, uli ang ending sa channel pa natin dito. oo, kasi totoo. Nakakilabot Alam mo, naman. alam mo pastor, yung nangyari sa akin na naginip ako, yung nag-open ako ng YouTube, yung YouTube mo talaga ang bumungad sa cellphone ko. Siguro sabi ko, inano talaga Anong ng anong Panginoong anong video Hesus. yung kapatid? Anong video? Yung video mo yung una mong video na basta nung unang sa end times yung Katapusan ano naman yung part 1. yung part one yung sa Antichrist. Tapos inano ko yung ano mo yung profile mo sa YouTube. Tapos pinanood ko yung mga lahat mong yung mga una mong video pinanood ko yung yung mga sa backslider kasi dati din akong nagsisimba pastor sa ano sa Baptist. Mm. Tapos nung bata pa ako nagsisimba ako sa Baptist kaso lang hindi na ako nagsimba doon kasi yung pastor dati Mm. yung nagagalit kasi siyempre dati teenager pa ako. Mahilig din ako sa mga ano sa yung mga disco-disco ba, yung ganun. Nagagalit na bakit daw ako nagdi-disco kasi ano daw, basta maraming sinasabi kaya hindi na ako nagsimba doon. Mm. Kaya yun, kaya siguro pastor, sinadya din siguro ng Panginoon na makita ko yung channel mo. Sa totoo lang, Mm. para malaman ko yung katotohanan. Amen. Salamat po. Sala- Salamat din pastor. Salamat din sa Panginoong Hesus. So, maraming salamat po kapatid na Cyril, no? Salamat din po sa inyong mga sinabi. Ayun, wala, speechless ako sa sinasabi mo kasi nga nakakilabot yung mga nangyari nakakilabot naman. Salamat sa iyo Cyril sa iyong oras, sa iyong patotoo. Stay Sige po blessed. pastor. Salamat din po. Salamat po. Okay, no. So, maraming salamat po dun sa mga mga patotoo nyo. Ngayon ko lang na-appreciate yung mga ganyang patotoo kasi hindi naman kasi ako nagpapatestimony dito sa ano eh sa dito sa platform natin. Pero ngayon lang nangyari to, no, nagpatotoo ko. Meron palang ganun, no. Meron palang mga istoryang ganyan hindi ako masyadong aware. Siguro nga kasi nga wala kasi akong oras sa inyo ng mga panahon na nagtuturo ako. Parang binigyan ako ng Lord ng conviction na pakinggan mo naman yung mga nakikinig sa'yo. Yun. Sige, di bale, lahat kayo next time, bibigyan ko kayo ng chance. Meron tayong araw ng puro tanungan at puro patotoo. Hindi ako magtuturo. Promise, hindi mo na ako magtuturo. Baka sa live natin gawin. Mga kapatid, meron kaming desisyon mag-asawa ngayon. Yung asawa ko ngayon ay katulong ko na. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Katulong ko na ngayon sa channel. Kaya medyo expect nyo na magbubulusok na tayo ng mga video this coming 2025. Nag-resign na po ang asawa ko. Humakabang kami ng pananampalataya ngayon na the Lord will provide sa aming ministry. Kaya papasalamat ako sa Panginoon at patotoo ko lang mga kapatid, no? First time in the history ng buhay namin na kami mag-asawa ay magkakapag-travel na this coming itong January na medyo malayo-layo. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ang ganda ng bungad kaagad sa amin. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, yung kinakanta natin kanina, yung grabe, oo, grabe talaga si Kristo. Grabe yung kanyang ang blessing.
Na nung nasa perverted kami, hindi ko naranasan yung ganung pabor ng Diyos. Wala. Ako lingkod ako ng lingkod sa Panginoon, parang wala nangyayari, no? Parang palugi pa nga eh, 'di ba? Parang ba't to? Naglilingkod ako sa Diyos. Kung sino pa yung naglilingkod sa Diyos, yung pa yung naghihirap. Kung sino pa yung mga Katoliko, yun yung yumayaman. Parang naging tanong sa akin yan nung araw. Ngayon, dahilan ko na-realize ko na hindi. Nasa maling covenant kasi tayo. Totoong Kristiyano ka sa mata ng tao, pero nasa mali kang covenant. Nasa Old Testament ka pa. So, mga nakikinig ngayon dito sa YouTube, tandaan nyo mga kapatid, dalawa lang naman ang born again sa panahon ngayon May born again na ang covenant ay nasa Old Covenant pa. May born again naman na nasa New Covenant na. Ngayon ang tanong, saan kayo doon? At naniniwala ako, yung mga kasama ko dito sa The Bride of Christ TV, lahat po tayo dito ay halos nasa New Covenant na. Kung nasa Old Testament ka pa kapatid, naku, magpalit ka na ng covenant, mag-pray ka sa Panginoon, sabihin mo, Lord, binabago ko na po ang covenant ko. Mula ngayon, hindi na ako under the law. Mula ngayon, under na ako ng yung grace, sa'yo na ako aasa, sa yung biyaya. Total, ipinahayag mo naman kay Apostol Pablo yung yung biyaya So, may ginawa kasi si Kristo, dapat nating maintindihan yun. So, maraming salamat ngayong gabi. Baka mapapadalas na yung live natin Sa live natin magkakaroon tayo ng portion talaga ng tanungan talagang tanungan ng tanungan. Walang preaching tanungan. Tuwing Saturday na lang ang aking preaching, tapos ang live natin sa Facebook. Sa tingin ko, effective sa Facebook na dun mag-live ng tanungan portion ng nasa ganun. Diretso na yung knowledge, wala na mga pasikot-sikot pa, no? So maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Nag-overtime na po tayo ng 4 minutes. Stay blessed po. Thank you po, Pastor. Thank you, Pastor. Maraming salamat po sa mga kapatid ko na umatin ngayong gabi. See you next Saturday. Abangan nyo po yung Katapusan ng Mundo series natin na malapit na matapos. At meron akong bago ngayon na series. May siran to hanggang part 5. Ano ba yun? Ang simula ng Antikristo, part 1, part 2, part 3 hanggang part 5 po yun. Re-release na ho ngayon yun. Pag-usapan natin about the Antichrist. Mas bold po dito kumpara doon sa napag-usapan natin sa Katapusan ng Mundo series. Basta mga kapatid, stay tuned lang, observe our channel and see the difference. Maraming salamat po.